Okay? Yan. And in the near future, guys, talk to other people. Gaangan nyo lang. Don't be so serious, mga kapiksi. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa ibang tao. Especially kung kailangan mong i-shut off yung sarili mo sa ibang tao. Kumbaga parang i-filter mo. I-filter mo yung mga taong tinatanggap mo sa buhay mo. Choose to be with people na masiyahin, positive yung kanilang pananaw sa buhay, and lumayo ka dun sa mga taong negative. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? So ito isang timeless reading, mga kapiksi, para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, yung past, present, and future energy nyo guys, suggested approach, and yung potential future ng inyong sitwasyon. So shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Virgo. Eto guys, so Virgo, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Lagay natin dito. So combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Where you are right now, mga kapiksi, no? Parang nandun kayo sa stage na you have a lot of doubts. For some of you, you live in fear. Meron kayong mga kinatatakutan. And medyo negative yung inyong vibration. Ibig sabihin parang you always live in fear. And parang palagi kayo nagdududa sa mga tao, sa mga sitwasyon na kinasasangkutan nyo. So, titingnan natin guys how this spread will unfold habang binabasa natin yung inyong reading, mga kapiksi. Pero parang meron kayong mga kinatatakutan, no? Meron kayong mga kinatatakutan, mga kapiksi. And parang natatakot kayo na yung kinatatakutan nyo mangyari. Okay? So, tingnan natin ito, Virgo. Potential and challenges. This is more on potential, guys, kasi hindi ka naman pinapabayaan ng pamilya mo. Yung pamilya mo yung source of strength mo. And yung pamilya mo, parang nandyan sila palaging handang umalalay if ever na merong mangyaring masama sa iyo. Okay? So, maganda ito kasi hindi ka nag-iisa, mga kapiksi. Alright? And what you need to focus on, pagbabago. Kailangan maalis. Ito kasi negative energy ito, mga kapiksi. Maraming negative assumptions ka. And kailangan itong mabago para hindi mo siya ma-attract sa buhay mo. Always remember guys na kung ano yung fino-focus ng attention natin, yun yung napupush out sa 3D natin, sa physical reality natin. So, kailangan mo mag-focus sa mga pagbabago. Alisin mo yung takot. When it comes to fear, mga kapiksi, yung palagi kong sinishare sa inyo na sinabi dun sa novel or sa movie na dun, sabi niya dun, sabi ng nanay ni Paul Atreides, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, yung takot, mga kapiksi, no, yun yung papatay ng pangarap nyo. Yun yung magdadala ng mga kamalasan sa buhay nyo, diba? So, dapat alisin nyo siya. Kailangan nyo magbago. Kasi pag finocus nyo yung attention nyo dun sa fear, pwedeng ma-experience nyo siya sa inyong physical reality. In your recent past, mga kapiksi, no, parang meron kayong some kind of kaalaman na na-discover siguro that kaya parang yung iba sa inyo guys, parang meron kayong inferiority complex, no? Alam niyo yung inferiority complex, parang palagi na lang kayo second best, ganyan. Parang palagi kayo natatakot, second best, parang feeling nyo meron kayong assumption na palaging hindi maganda yung impression sa inyo ng ibang tao, mga kapiksi.
And probably yan din yung na-experience nyo sa inyong recent past, guys. Kaya lalo tuloy na yung iba sa inyo parang pinagdududahan nyo yung sarili nyo mismo, yung sarili nyong kakayahan, and pinagdududahan nyo kung ano yung pwede nyong ma-achieve sa buhay. So, medyo negative yung energy nyo, guys. Your greatest strength is yung mga tao sa paligid nyo. Sabi ko nga, guys, maraming nagmamahal sa'yo, especially yung pamilya mo. And marami ka ring mga kaibigan, maraming tao sa paligid mo na handang tumulong sa'yo. So, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, there are other people who believe in you. Kaya wag mong sayangin yung paniniwala at pagtitiwala nila sa inyo, mga kapiksi. And ikaw mismo yung dapat na magtanim ng magandang paniniwala mo about yourself. So, be confident, guys. And meron tayong self-love na subliminal dito sa ating channel. Pwede nyo pakinggan yun, mga kapiksi. Makakatulong yun para gumanda yung tingin nyo sa sarili nyo. Ma-boost yung confidence nyo, mga kapiksi. In the near future, guys, makaka-experience kayo ng mga disappointments kung palagi nyong ifo-focus yung attention nyo dun sa mga duda nyo. Hindi talaga malayo na ma-disappoint kayo sa mga resulta. Again, guys, kung yan ang focus ng attention nyo, yung mga doubts and fears nyo, yan talaga yung i-reflect ng future sa inyo. So, kung ayaw nyong malungkot, kung ayaw nyong ma-disappoint, kung ayaw nyong ma-frustrate, mga kapiksi, kailangan kayong mag-focus sa mga pagbabago. Baguhin nyo yung pattern of thoughts nyo. Baguhin nyo yung negative habits nyo, mga kapiksi, kasi yan ay magre-reflect sa'yo in the near future, guys. Okay? Suggested approach, mga kapiksi, you have to take down your burdens. Yung ano nyo kasi, guys, yung mga takot nyo, yung mga duda nyo, parang nagpatong-patong siya. Okay, nagpatong-patong siya. Probably nakarinig ka ng mga negative na comment before tukol sa'yo. Probably na-criticize ka in the past, probably nabash ka before. So, yung mga masasakit na salita na yon, parang nagpatong-patong siya sa inyo, mga kapiksi. And magiging mabigat yung dalahin mo kapag hindi mo siya in-unload sa isip mo. Okay? So, you have to let them go because it's not true. No? Ikaw ang, dahil buhay mo yan, ikaw ang may karapatan na mag-accept kung ano yung totoong gusto mo and kung ano yung totoong hindi mo gusto. So, kung ayaw mo ng mga hindi mo gusto, don't accept it. No? Don't accept it. Huwag mong tanggapin, mga kapiksi. Kahit na may mga negative silang sinasabi sa'yo, you should know yourself better. No, hindi ako yan. And hindi ko deserve makarinig ng hindi magagandang bagay mula sa ibang tao. Wala akong pake. Opinion nila yun. It doesn't define me. Dapat ganun, mga kapiksi. Okay? Wag mong personalin, wag mong seryosohin yung mga pambabash sa'yo ng ibang tao. What you need to know, mga kapiksi, this is a King of Cups energy, water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. This may be another person na pwedeng tumulong sa'yo. Somebody na parang father-like figure or masculine energy na parang this person has your back. Na ibig sabihin parang itong person na to nasa likod mo siya palagi. And this person will support you no matter what and believes in you no matter what. So again, guys, kung may mga taong naniniwala sa'yo, dapat ikaw din maniwala ka sa sarili mo. So alisin mo yung mga takot at duda. Your hopes and fears, this is more on hopes, mga kapiksi, because para sabi ko nga, diba, ang kailangan mong i-focus yung pagbabago and another hopeful energy, mga kapiksi, parang may mamimit ka na person, probably this person na magbibigay sa'yo ng parang brand new hope, no? Bagong pag-asa. Parang mag-iiba yung perspective mo sa buhay dahil dito sa person na to.
mga kapiksi. So, this is a blessing to you kasi parang may taong tutulong sa'yo para magbago yung buhay mo, yung pagiging nega mo, to be in particular mga kapiksi, yun yung mawawala sa'yo and yun yung kailangan mong alisin sa buhay mo para magbago talaga yung sitwasyon mo. Okay? Yan. And in the near future, guys, talk to other people. Gaangan nyo lang. Don't be so serious, mga kapiksi. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa ibang tao. Especially kung kailangan mong i-shut off yung sarili mo sa ibang tao. Kumbaga parang i-filter mo yung mga taong tinatanggap mo sa buhay mo. Choose to be with people na masiyahin, positive yung kanilang pananaw sa buhay, and lumayo ka dun sa mga taong negative, sa mga taong wala namang masabing maganda, kundi puro pangit yung lumalabas sa bibig nila, 'di ba? May mga ganun tao 'di ba? May mga ganun. So, layuan nyo yung mga ganun tao para hindi kayo mahawa and para hindi nyo ma-highlight yung negative sa inyo and mag-focus lang kayo sa mga positive na tao, mga kapiksi. Surround yourself with positive people dahil sila yung makakatulong sa'yo. Okay? Alright. So, comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, if story nyo ba yan. Shuffle natin to, guys. Bunod tayo ng dalawa. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong January until January 31 na lang, guys, magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until 31, kaya mag-avail na kayo, guys. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinipixie@gmail.com. So, ito yung mga additional na mensahe sa inyo. Unahin natin ito, mga kapiksi. Ito yung boundaries, no? Yung paglalagay ng boundaries sa ibang tao, limitasyon. And ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan pinipili nyo, guys, yung mga taong sinasamahan nyo, yung mga taong pinakikisamahan nyo. Make sure na you surround yourself with positive people and matuto rin kayo magbigay ng limitasyon sa ibang tao. Baka napagsasamantalahan na kayo ganyan dahil sa inyong kabaitan. Sometimes there are people na masakit magsalita, tinotolerate nyo, mga kapiksi. I don't tolerate those kind of people. Wag nyo silang hayaan na makapenetrate sa inyong quantum bubble dahil wala silang magandang mabuting idudulot sa inyo, mga kapiksi. So, mag-set kayo ng boundaries, limitation, guys. Okay? And ito naman, guys, you allow yourself to receive the blessings, no? Kumbaga, maging receptive kayo. Pag sinabing receptive, guys, ready to receive. Maging ready kayo sa pagtanggap ng mga pagpapala, mga pagbabago, and paano to ginagawa? Gratitude, mga kapiksi, no? Pagpapasalamat. When you're always saying thank you, when you're always grateful, mga kapiksi, ino-open mo yung sarili mo mismo sa pagiging receptive, sa pagiging handa, sa pagtanggap ng mas marami pang blessings na dadating sa'yo. Alright? Okay.
So, comment down below, Virgo, kung story mo ba ito, kung nakaresonate ka, guys. Comment down below, mga kapiksi. And ito yung ating mga pampaswerte na subliminal, guys. Pakinggan nyo para maging maunlad kayo ngayon 2024. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.